Magandang gabi ho. Salamat sa opportunity na tayo nagkita ulit sa gabing ito. Masaya si Brad Calix sapagkat yung maghapon natin maayos. Salamat sa Lord, nagkita tayo at isang pribilehiyo ulit na makapag-aral tayo ng kanyang salita sa Book of Romans chapter 1 at maya-maya ho pag-uusapan natin yung Catechism of the Catholic Church, yung series natin. But before that, tayo po manalangin muna in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Salamat po Ama sa gabing ito. Salamat sa iyong pagmamahal, sa inyong kalinga sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kami ho ay may kalakasan pa rin up until now, simula kanina umaga. Salamat sa maghapon na kami inyong sinamahan. Salamat po sa inyong proteksyon, sa inyong gabay. Dalangin namin sa gabing ito ang inyong guidance as we study God's Word sa Book of Romans na ma-appreciate namin ang salita nyo sa pamagitan ng sulat ni Pablo at inihiling po namin na maintindihan namin sa iyong tulong. And also sa Catechism of the Catholic Church sa mayamang pag-uusap. Sana po ay ma-enjoy namin din yung pagtalakay doon. Salamat Ama sa pribilehiyo na kami po ay malakas. Salamat po sa lahat. At Banal Espiritu, bigyan nyo kami ng kaliwanagan ng kaisipan. Manuwalhati kayo Ama sa gabing ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na kasama sa broadcast na ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Lord sa opportunity na tayo ay nagkita na naman. Gusto ko lang munang i-shout out si Bishop Patricio Buson ng Diocese of Bacolod, si Reverend Father Tiramas at sa iba pang mga kaparian dyan sa Diocese ng Bacolod po sa San Sebastian Church Cathedral. Magandang umaga po at magandang gabi. At ganoon din si Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest yan po sa Sumag. Maraming salamat at si Reverend Father Nobles. At sa lahat sa inyo mga kapatid na nakikinig at sasamahan tayo maya-maya sa ating broadcast. Magandang gabi ho ulit. Alright, diretso na po tayo mga kapatid sa Book of Romans chapter 1. Tayo po ay nasa talatang 16 hanggang talatang 17. Nasabi po dyan, "For I am not ashamed at all of this good news. It is God's power saving those who believe, first the Jews and then the Greeks. Now this good news shows us the saving justice of God, a justice that saves exclusively by faith. As the scripture says, the upright one shall live by faith." Mga kapatid, kagabi, pinag-usapan po natin sa mga naunang talata na binanggit ni Pablo na doon sa verse 15, "Hence my eagerness to proclaim the gospel also to you who are in Rome." Dito sa unang bahagi na sinulat ni Pablo, plano niya pumunta sa Roma. Okay, plano niya, pero he was hindered by circumstances and probably by Satan. Mga kapatid, kasi wala naman talagang pumipigil Di ba doon sa Diablo na ayaw ng Diablo na si Pablo ay makapunta ng Roma para makapagministeryo po ron. Sabi niya he was eager to proclaim the gospel also to you who are in Rome. Mga kapatid, ang bitbit na mensahe ni Pablo ay ang ebanghelyo. Ano yung kanyang attitude sa gospel? Sabi ni Paul, "For I am not ashamed at all of this good news." Kung si Pablo po hindi niya kinakahiya ang ebanghelyo o yung good news, na tayo mga Katoliko dapat ganoon din po. Mahalaga sa atin yung gospel. At yan po yung sinishare natin sa mga tao, kapitbahay, kakilala, kamag-anak, kaibigan. Ang isinishare natin mismo ang Panginoong Jesucristo, ang gospel o ang good news. For I am not ashamed. Kaibigan, mahalaga to bilang Katoliko na hindi natin kinakahiya ang mensahe na dadalhin po natin sa ating mga kaibigan.
Bakit ano ba meron sa good news? Ang sabi rito, it is God's power. Mga kapatid, wala sa galing natin yun pag nagkwento tungkol kay Kristo sa iba. Nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang trabaho natin bilang Katoliko ay magdasal tayo doon sa isishare natin ng gospel na kikilos ang banal na Espiritu sa kanilang isipan at puso. Tandaan po ninyo, ang ating trabaho ay magdasal para sa share natin. Pangalawa, mahalaga na meron tayong courage, no? Lakas sa loob, tapang na magkwento. Kailangan din niya ng panahon. Kasi kung wala kang time, maganda naman yung plano mo magkwento sa ibang tao, pero pag wala po tayong panahon, problema po yan. At mahalaga hindi natin ikinakahiya ang gospel o ang good news. Bakit po? Sapagkat kapangyarihan po ng Diyos yan. May dalang power mismo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ano pong nagiging epekto nito? Itong good news na to, itong God's power na to. Kapangyarihan para saan? Sabi rito, saving those who believe. Na maliligtas po ang sino man na sasampalataya. Sasampalataya saan? Sa Ebanghelyo. Sino ba yung Ebanghelyo? Si Jesus Christ. Bagamat tayo sa Katoliko, may proseso tayong dinadaanan, di ba? Kaya nga may mga catechism sa elementary, even sa high school, tinuturo yung foundation. Ang entrance natin sa mas magandang pagiging Katoliko ay yung binyag, di ba? So, doon nagsisimula natin. Doon ang entrance doon sa binyag. Bagamat mga bata pa ay dumadaan na dyan, wala pa sila masyadong alam. Pero pagtakbo ng panahon, mahalaga na maturuan sila. Kaya nga ho, yung critical ho ang trabaho ng mga katekista na hindi lang ito dapat huminto sa elementary, high school, kundi dapat nagpapatuloy ito. Dapat ongoing po itong pagtuturo Sa amin po, sa Protestante po, tuloy-tuloy po yung pagtuturo. Ang tawag namin dyan ay Sunday School. Siguro dapat may ganon, tuloy-tuloy sa bawat parokya na hanggat maaari ay gumawa ng paraan para maituro ang salita ng Diyos, ang catechism. Ang catechism, ang Bible at ang catechism. Importante, palagay ko, yun ang parang weakness ng Katoliko Hindi tayo masyadong consistent sa pagtuturo. Sa pagdalo sa misa, diretso misa Sa amin, no ako'y pastor pa, bago ang pinaka-worship service, may Sunday school muna ng 45 minutes. Ano po layunin nun? Ituro ang doktrina. Okay? Tapos hinihiwalay po namin yung mga bisitang mga Katoliko. At ang ginagawa po namin doon pagka bisita po yung Katoliko, ay sinisharean po namin ng gospel yon. Pinapaliwanag namin yung plano ng kaligtasan. Of course, magkaiba yung content sa Protestant Evangelical at sa mga Katoliko naman na sistema po natin. Pero dito binabanggit ni Pablo na ang kaligtasan, mahalagang dapat tugon ng tao ay pananampalataya. Pananampalataya doon sa gospel, doon sa good news. Ano ba at sino ba itong gospel na ito, ang good news? Ang Panginoong Jesucristo mismo yan, mga kapatid. Sabi diyan, una sa mga Hudyo, ganoon din sa mga Griego. Ang kaligtasan, una talaga sa mga Hudyo, di ba? Si Jesus ay Hudyo, ang kanyang inuna na bahagi na ng kaharian ng Diyos ang mga Hudyo. Nagkaroon tayo ng pribilehiyo bilang mga Hentil. Opo, salamat po sa mga missionaries, sa mga mangangaral na katulad ni Pablo. Nakarating po sa Pilipinas ang salita ng Diyos. At kung titignan natin yung church history po ng Katoliko, di ba? Sa panahon ni Magellan sa Cebu ho, nagsimula ho yung pangangaral. Salamat sa Panginoon, hanggang ngayon ay nakatayo pa rin po ang simbahan ng ating Panginoong Hesus. This good news shows us the saving justice of God.
a justice that saves exclusively by faith. As the scripture says, the upright one shall live by faith. Mga kapatid, malaki po yung nagagawa ng mabuting balita. Opo, ang mabuting balita, gumawa ng paraan ng God the Father by sending His own Son, si Jesus Christ, na nagkatawang tao, para magkaroon tayo ng freedom mula po sa kasalanan. At mahalaga nga po na maintindihan natin na itong mabuting balita na ito ay dapat ibabahagi sa ating panahon. Yung role po ng pananampalataya mahalaga rin, pero tayo mga Katoliko, hindi lang pananampalataya. Mahalaga sa atin na nandun tayo sa kalooban ng Diyos, yung obedience pa. Kung titignan mo sa lumang tipan, si Abraham, sila Moses, sila King David, hindi lang pananampalataya meron sila. Even yung mga prophets, kundi meron silang obedience doon sa kalooban ng Diyos. Yung issue ng covenant, importante ho yun. Dapat may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ho tayo pananampalataya. Parang hindi lang din ho tayo Biblia. Mahalaga sa atin may tradition din at yung magisterium. Alright mga kapatid, yan po yung nais kong i-share ng maikli sa inyo. Mahalaga ang role ng pananampalataya, pero hindi lang pananampalataya. Mahalaga po yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sa second segment po natin, sinisiris po natin yung catechism. Gusto ko na pong lumaktaw tayo sapagkat mas magandang tignan na natin yung unang kabanata na ang tao po ay maaring makitungo at makilala ang Diyos. Sa paragraph 27, ito po yung naisali na sa Tagalog, ang paghahangad sa Diyos. Ang sabi po rito sa paragraph 27 sa unang kabanata na may pamagat na ang tao po ay maaring makitungo at makilala ang Diyos. Ang sabi po dyan, ang paghahangad ng tao sa Diyos ay likas sa puso ng tao. Pasinin niyo po meron tayong desire ang tao. Meron tayong desire to know God. At ang sabi ng katekismo, ito ay likas sa puso ng tao. Bakit meron tayong gantong desire? Sapagkat siya'y nilikha dahil sa Diyos at para sa Diyos. Walang tigil ang pag-akit niya sa tao. At sa Diyos lamang matutuklasan ang katotohanan at ang kaligayahang laging hinahanap ng tao. Maganda po. Ang lalong malalim na dahilan ng karangalan ng tao ay nasa tawag at anyaya ng Diyos sa tao. Kaya po ang tao ay inaanyayahang makiisa sa Kanya mula sa Kanyang pagsilang. Kung ang tao po ay nabubuhay ay sapagkat nilalang siya ng Diyos dahil sa pag-ibig at laging inaalagaan din ng pag-ibig niya. Hindi nagiging lubusan ang kanyang buhay kapag di kinikilalang kusa ang gayong pag-ibig at di inihahandog ang sarili sa may kapal. Para sinasabi ng catechism natin mga kapatid, bahagi ng ating pagkalalang ng Diyos na naghahanap tayo. Meron tayong desire for God. Built-in sa atin yung maghanap sapagkat tayo po'y nilikha ng Diyos at para po sa Diyos. Mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, kitang-kita po kitang-kita natin mga tao. At ang ating desire mga kapatid na ang mga tao sa Pilipinas, sa ating lugar, sa ating komunidad, ay sana magkaroon din ng desire na to know God. The desire for God. Napaka-halaga po ito Pa sa tingin nyo mga kapatid, ang tao generally ba sa panahon natin, ay meron ba silang desire for God? Sa palagay ko, parang hindi lahat. Parang ang karamihang tao sa Pilipinas, hindi, parang kulang sa desire for God Ano po yung dinidesire ng tao sa ngayon? Yumaman. Dinidesire ng tao na maging successful. Anong desire ng tao? Masunod yung kanyang plano sa buhay.
Pero yung desire for God, meron naman, pero siguro kakaunting porsyento lang po. Pero tinuturo ng ating katekismo na ang tao po ay merong capacity at merong desire for God. At yun ang ating panalangin na sana po dire-diretso po ito sa ating panahon. Sa paragraph 28, ang sabi doon, sa maraming paraan, sa kasaysayan at maging sa ngayon, ang mga tao po ay nagpapamalas ng kanilang paghahangad sa Diyos sa pamagitan po ng kanilang mga paniniwala at mga gawang religyoso tulad po ng pananalangin, sakripisyo, pagsamba, pagdidili-dili at iba pa. Sa kabila po ng mga alinlangan, ang mga pahayag na ito tungkol sa relihiyon ay laganap at naglipa na, kaya tunay ngang may tuturing na ang tao ay isang kinapal na relihiyoso. Mga kapatid, mahalaga po ito yung binabanggit ng Catechism, yung pananalangin. Ito po yung gawang relihiyoso, yung ang mga sakripisyo po natin, pagsamba, pagdidili-dili, at iba pa. Subalit ang pagkakaisang ito na matalik at vital sa Diyos ay maaring malimutan. Di mamatid at itakwil ang tao. Ang gayong mga saloobin ay maaring magbuwat sa iba't ibang dahilan. Paglaban sa masama sa daigdig. Ito po yung magiging dahilan bakit ang tao ay pwede niyang hindi pansinin. Paglaban sa masama sa daigdig, pagpapawalang bahala sa relihiyon, mga kabalisahan sa mundo at mga kayamanan. Ang masasamang halimbawa ng mga mananampalataya, makaisipan at sinimulan labag sa relihiyon, at sa wakas ang saloobin ng taong makasalanan na dahil sa takot ay nagtatago sa Diyos at lumayo sa kanyang tawag. Ito po yung posibleng gawin ng mga tao na para hindi masyadong makilala ang Diyos. Ito yung posibleng gawin ng dyablo sa mga taong nagnanais na kumilala sa ating Panginoon Diyos. Walang kwenta ng usapin ng relihiyon. Lagi po sila nababalisa sa mundo at nakakonsentrate sila sa kayamanan at iba pa. Mga kapatid, itong paghahangad sa Diyos sa panahon natin, hamon po ito sa atin bilang Katoliko. Marami tayong pinagdadaanan, mga challenges. Uso pa ba ito para sa atin? Ito ba talaga yung dapat natin gawin itong 2025 na maghangad ang tao sa Diyos? Medyo challenging po ito, mga kapatid, yung binabanggit ng Catechism. Sa paragraph 30, binabanggit na gagalak ang puso ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit na ang tao po ay makalimot o lumayo sa Diyos upang hanapin siya at mabuhay sa kaligayahan. Subalit sa ganitong paghahanap, ang kailangan ng tao ay malasakit ng kanyang isip, katuwiran ng kanyang kalooban, isang pusong matuwid. Walang tigil ang tawa niya sa lahat ng tao at ang patotoo ng ibang tao'y ng taong nagtuturo sa kanya na hanapin ang Diyos. Ito yung pwedeng sabihin ng tao, ikaw ay dakila, Panginoon, at karapat dapat purihin. Dakila ang iyong kapangyarihan at walang hanggan ang iyong karunungan. Ang tao isang buti lamang sa kalikasan ay nagsisikap na purihin ka sa kabila ng kanyang kahinaan. Nagdadala ng tanda ng kanyang kasalanan at ang tanda na sinusugpo mo ang palalo. Mga kapatid, maganda po ito na magalak ang puso ng mga naghahanap sa Diyos. Pero ilang porsyento ng mga Katoliko sa Pilipinas ang tunay na naghahanap sa Diyos? Ito po yung challenge, mga kapatid. Magandang pag-usapan ng Catechism of the Catholic Church
Pero misa kung titingnan mo yung reality among ourselves, among our group, tila baga nakapanghina, di ho ba? Kasi may mga kakilala tayo, probably, kaibigan, mga dating naghahanap sa Diyos, mga dating may interes sa salita niya, mga dating palasimbaw, dumadalo sa misa, pero dumating ang pagsubok, nawala na po sila. Hindi na po sila nagpatuloy sa kanilang naunang ginagawa. Sa paragraph 31, ang sabi ho, nilikhang kawangis ng Diyos, tinawag na kilalanin at ibigin ng Diyos. Ang tao na naghahanap sa Diyos ay nakatutuklas ng mga daan upang makalapit at makilala ang Diyos. Ang mga parang iyan ay tinatawag ding mga katibayan na mayroon ngang Diyos. Hindi mga katibayan ng sining, kundi sa pakahulugan na ang mga iyon ay mga katuwirang di mapag-aalinlanganan at kapani-paniwala na talagang tunay na katotohanan. Ang mga parang ito sa paglapit ng Diyos ay walang ibang pinagbabatayan kundi ang kalikasan, ang mundong material at ang tao. Mga kapatid, ang realidad ng sabi ng Biblia, nilikha po tayo sa kawangis ng Diyos. Tayo po'y tinawag na kilalanin at ibigin ng Diyos. Mga kapatid, importante po ito. I'd like to challenge ang mga kapatid nating Katoliko tonight as I close. Mga kapatid, ang mag-aral ng katekismo ay mahalaga. Ang balik-balikan nito, importante rin po. Pero mas mainam sa lahat, yung siniseryoso natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Nagbabasa tayo ng kanyang salita. Meron po tayong disiplina. Alam ko hindi sa lahat ng pagkakataon masaya tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon okay tayo. May mga pagkakataon binibisita tayo ng kalungkutan. Binibisita tayo ng mga doubt sa ating isipan at puso. May mga pagkakataon na tinatamad tayo manalangin. Ayaw nating dumalo sa misa at marami pang iba. Pero mga kapatid, napakahalaga po na magkaroon tayo ng reflection. Anong klaseng buhay ang nais natin sa harapan ng Diyos? Pag tayo po ay pinawian ng buhay, probably sa taon na ito, ano ang pwede mo sabihin sa Panginoon pag nagkita po tayo? Importante yung kahandaan natin. Importante yung pagharap natin sa lumikha sa atin. Hindi tayo mahihiya na makausap siya. Importante po yun mga kapatid. As I reflect, itong pananampalatayang Katolisismo, napakayaman po at mahiwaga. Punong-puno ng misteryo ang katuruan ng Katolisismo. Malalim po siya. Hindi siya basta-basta pwedeng maintindihan ng ganun kabilis. It takes time na mag-sink in sa ating isip yung mga doktrina po natin. Masyadong detalyado. Pero ang hamon sa atin mga kapatid ay sa kabila ng mga hamon sa buhay natin, palagi ko ang bottom line, yung ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Paano natin babalansein yung paano tayo mamumuhay na maayos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Paano natin maingatan yung ating patotoo sa ating kapwa. Paano babalanse sa paggawa ng mabuti, ang tamang trato sa ating kapwa. So yun po yung mga ilang mga bagay na kailangan po natin i-consider. Natandaan nyo po, meron tayong 5 goals dito sa ating tinatalakay sa kada gabi. Una, to have an informed mind po. Na ma-inform yung ating isipan. Pangalawa, yung magkaroon tayo ng paglago talaga, yung ating growth, yung ating personal walk with the Lord Jesus Christ. Pangatlo, importante yung maturity.
na merong humility. Ika-4, dapat mag-lead ito sa atin na mag-worship tayo sa Diyos. At pang-5, dapat maglingkod po tayo. Itong 5 goals po natin sa kada pag-aaral natin, hindi lang ng catechism. Dapat ito ay nakapaloob yan sa ating theological virtues na faith, hope, and love. Kasi kung wala pong faith, hope, and love, etong goals natin na to, walang kwenta to eh. At siyempre, ang pinaka-bottom line ng lahat, yung ating pagmamahal. Una, pagmamahal sa Diyos. At pangalawa, pagmamahal sa ating kapwa. At sana po, as we learn ng dahan-dahan, hindi naman natin to maintindihan kaagad. Dapat mag-sink in ito. Kayo mismo nagbabasa rin ng catechism. At para nagre-review lang po tayo pagkagabi, mahalaga lang po na magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga learning natin. At sana yung mga learning natin, dahan-dahan natin to na i-apply sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa ating paglago sa ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, bukas i-try natin yung paragraph na 33 under dito sa ang tao ay maaring makitungo at makilala ang Diyos. Nasa mga paraan na po tayo para makilala ang Diyos. Bukas po ng gabi, tutuloy po natin yan, Lord willing, sa paragraph 32. Announcement muna mga kapatid, ipag-pray po ninyo ko sapagkat nag-prepare po ako para sa talk sa Sabado po ng umaga. Ang ating audience po ang Divine Mercy, dyan po sa Sacred Heart Seminary. Pag-pray po ninyo na magamit tayo ng Panginoon na maayos sa mga kapatiran sa itong Sabado. Ang aking prayer din po ay ma-challenge natin yung mga dadalo na magdire-diretso sa Panginoon. Maging tapat sa ministry at siyempre balanse sa pamilya. Opo. Ipag-pray na din natin mga kapatid na si kapatid na Noe Dora sa kanilang 10th year anniversary po sa March 4 na lahat ng pangailangan nila doon sa Cagayan de Oro ay mapunan po lahat. Opo. Ipag-pray niyong patuloy si Mrs. no, medyo gusto po namin siya dalhin sa ospital sapagkat medyo hindi na po talaga maganda ang sitwasyon. At inaantay lang ho namin yung provision ng Panginoon Diyos. Dapat may gawa pa kami kay Mrs. Importanteng mabigyan siya ng lunas ng maayos. Hindi na po siya masyadong nakakatulog. Konti na rin po yung kain niya. So pumapayat na po siya. So tulungan niyo po kami na manalangin mga kapatid para sa laban namin na ito. Ipag-pray natin si Mrs. Kung ano kalooban ng Diyos para sa kanya. At alam ko naman na kung anong kalooban ng Lord, yun po yung the best para po kay Mrs. Maraming salamat po sa inyong mga prayers mga kapatid. Time check tayo, 8:28 ng gabi. Maraming salamat sa Panginoon, sa kanyang salita, sa Romans kanina, chapter 1, at sa ating second segment na Catechism of the Catholic Church. Alright, maraming salamat kay Dan Baldosa, salamat po for joining, kay Juliet Bocao Apayor, kay Bobby Tarok, maraming salamat bro, kay Uris Aracena, salamat po, Alan Janeta sa Hungary, salamat kapatid, God bless, kay Daniel Elise Villamore, gandang gabi po, kay Ate Ya Montejo, salamat, kay Noel Mailom, salamat bro, kay Estrelio Hagunal, Sonets Senas, Junior Coronel, salamat po, kay Daryl Capobres Guanzon,
kay Christian Paul Gaylan, ang presidente po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi, bro. Kay Pipito Barbon, salamat. Marivic Cabato Largo. At kay Lucana Julie Sebrero. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Kung nais po ninyo ako makausap, umaga lang po tayo available. Simula po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30. Opo. Nakatutok tayo kay Mrs. tayo nagbabantay sa kanya. Opo. Yung mga importante po na bagay-bagay, pwede po tayo mag-usap maski pa paano. 0950-266-9596. Marahil mga pinagdadaanan nyo sa buhay, paano nyo i-handle ang inyong mga anak, pwede tayo mag-usap ng ilang detalye. Pwede ako makinig sa inyo at manalangin. Yun po yung i-offer ni Brad Calix. Wala po tayong pwedeng i-offer. Hindi po tayo nagbibigay ng advice. Counseling po yung ino-offer ni Brad Calix. So, I'm willing to listen sa problema nyo. At ang gagawin lang natin, I'll give you some biblical principles. Pangalaway, pagdadasal ko lang po kayo. Yun po yung aking gagawin. Sige po, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Medyo maikli lang yung aming pinag-usapan ngayong gabi. Maraming salamat kasi itong Catechism of the Catholic Church ay malaking part ito ng aming buhay bilang Katoliko, liban po sa salita ng Diyos. Mahalaga na alam namin ang laman nito para meron kami idea pag nakipagkwentuhan kami sa aming mga kaibigan. Mahalaga po ang doktrina, pero hindi lang po ang doktrina. Importante rin po yung aming buhay bilang mga Katoliko na dapat ito ay naayon sa salita ng Diyos. Lord, pinagdadasal ko ang bawat isa na nandito ngayon sa broadcast na magkaroon kami ng maayos na relasyon sa aming partner, sa aming mga anak, sa mga anak po namin na nag-aaral, patubayan niyo po sila. Yung iba sa amin dito ay mga OFW sa ibang bansa. Patubayan niyo po sila at ma-enjoy nila ang trabaho nila doon. At the same time, hindi po nila napapabayaan yung kanilang buhay pananampalataya sa Panginoon. We just pray for good health para sa bawat isa. Nihiling namin ang inyong gabay sa mga nagtatrabaho na ma-enjoy nila ang buhay kasama ang Panginoon. Pag-pray po namin yung karamdamang pisikal na meron po kami. Part na yun ng fallen nature namin. Pero salamat, hindi naman kami habang buhay na ospital. May mga pagkakataon din na nakaka-recover kami. Lord, kahabagan yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Nais po namin siyang dalhin sa ospital. Kailangan lang ho namin ng sapat na pondo para po siya ay madala po doon. Mahalaga na meron kaming dapat gawin para kay Mrs. Hindi lang manalangin para sa kanya. Naniniwala kami sa mga doktor at pwede niyong gamitin po yon para makatulong sa kanyang sitwasyon. Pero yung realidad na pagkakulang sa budget, napakahirap kumilos. Yun po yung isa sa mga reasons kung bakit po ang buhay ng tao po ay umiikli. Dahil maraming tao sa Pilipinas ang walang capacity na dalhin talaga sa ospital. Mahirap iasa sa mga public hospital sapagkat nakapila po doon. Yun po yung reality. Na kung nasa private ka naman ay mangangailangan naman ito ng sapat na budget. Kaya kami nagdadasal hindi lang sa aming sitwasyon kundi po sa iba pang mga Katoliko na may mga karamdaman na struggle po, nagdadialysis probably. Wala kami ibang inaasahan, Lord, yung kabutihan niyo po sa amin at ang inyong paggawa ng himala sa mga pagkakataong after na naming magawa yung part namin, wala na kami ibang asahan kundi ang patuloy niyong kabutihan na lang po sa aming sitwasyon. And we would like to thank you kasi itong mga pagsubok na ito, alam namin to, makayanan po namin to. Mabuti po kayong Diyos. At tulungan niyo lang kami tanggapin kung ano man ang sitwasyon namin.
Kung ano plano nyo, tanggapin lang namin yon kasi wala kaming magagawa doon. Hindi namin kayo pwedeng pilitin sa kagustuhan ng puso namin, kundi makikiusap lang kami sa inyo. Maraming salamat sa mga hamon ng buhay. Tulungan nyo kami na maging sentro pa rin ng buhay namin, pananampalataya si Kristo at ang kanyang salita. Patuloy kami sumunod sa kanyang kalooban sa mga panahong binibisita kami ng kalumbayan, binibisita kami ng kawalan ng pananampalataya minsan. Pero mahalaga ang patuloy naming pagkapit sa inyo at sa aming pag-asa kay Kristo. Tulungan nyo kami na magtagumpay laban sa kasamaan, laban sa diablo. Maraming salamat po at ingatan nyo kami sa aming pagtulog mamaya. Ma-enjoy namin ang pamamahinga. Lord willing, bukas magigising pa ho kami na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa gabing ito. Salamat po. Lord willing, bukas magkikita tayo sa ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Maraming salamat for joining, mga kapatid. Pakishare po yung ating videos kung sa tingin nyo ito ay makatulong sa mga kapatirang sa Catholic community. Pakishare po yung ating video. Maraming salamat po. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid, and bye for now.